Ay, naloloka ako sa difficult chika namin. Title pala, naloloka na ako talaga. Ito po si Alvin Ignacio, The Living That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The City Show. Ang taray na talakayan Showbiz Edition. Dapat po talaga, ilalakay ko itong difficult topic na to sa linggo. Kaya lang nahiya ako. Dahil linggo. Pang-Sabado talaga siya. Dapat po pang-Sabado talaga siya. Dahil pag-uusapan namin ay si Edgar Allan Guzman na may big reveal sa mga panayam sa kanya na isang taon na raw siyang hindi nagbabate. When? Hindi nga. Teka. Ano ang hindi binabati ni Edgar? Eh di syempre, itlog niya. Hotdog. Hoy! Pinabunganga nyo! Tahiin nyo! Ang itlog niya at ang kanyang pambihirang palo-palo. Kasi nga, di ba, may usapan silang dalawa ng kanyang kasintahan at ng kanyang fiancé na they will remain pure until dumating ang panahon na sila ay ikakasal na. At ang drama-rama ngayon ni Edgar Allan is kasi nga gusto niyang i-reserve ang kanyang punlay at semilya sa honeymoon nila, sa pulot-gata nila ng kanyang magiging asawang si Shaira. Naloloka naman ako, di ba, Glenn? Pakisagot mo ang tanong na yan. Hindi. Paano ba naiiwasan ng isang artistang kagaya ni Edgar Allan Guzman na makisig, alam mo namang mainit ang pangangatawan, ang hindi paglalaro sa kanyang ari-arian? Hindi, ang gusto kasi sigurong ano ni patunayan ni Edgar is yung pangako niya kay Shaira na kumbaga kaya sila nagpa-practice ng celibacy, di ba? Dahil nga kumbaga gusto niya tuparin yung pangako kay Shaira na kay Shaira niya na ibibigay yun at pagkatapos ng kasal nila. Oo, kasi nung nag-propose siya kay Shaira, 'di ba? Actually, sabi ni Edgar parang hindi niya kaya nga nung una, 'di ba? Parang naiiyak nga siya na pag iniisip niya. Pero dahil sa mahal na mahal niya. Oo, dahil bukod sa mahal niya nire-respeto niya talaga si Shaira. Kaya yung ano na yun, yung something special na yun, gusto niyang ibigay yung kay Shaira sa gabi ng kanilang honeymoon. Ng kanilang pulot-gata. So sa tingin mo, pag sa gabi ng kanilang pulot-gata, ano na kaya yung consistency ng ini-imbak ni Edgar? Gakaong o gasago? Natandikok. Di ba? Parang feeling ko, pag pumutok ang bulkan na yun, buntis agad si Shaira. Isang taong kinimkim. Isang taong pinigil. At ito scientifically, pag ang lalaki talaga, hindi inilalabas ang kanyang semilya, kusa siyang lumalabas, di ba? May tinatawag na wet dream ang mga lalaki. So, gusto kong malaman, sa loob ng isang taon na yan, Edgar, ilang beses ka nang nag-wet dream? Yung totoo, yung totoong totoo. At yung totoo talaga. At ang hirap magpigil nun, lalo na sa panahon ngayon. Di ba, I remember sa kwento, nabasa ko na minsan daw nahuli ata ni Shaira, nanonood ng nanonood ng mga adult entertainment na lang, si Edgar. Para talaga siguro, nahihirapan na talaga yung kanyang katawang lupa. Siguro nakakatulong din kay Edgar na kumbaga, ang busy niya ngayon. Yes. Kaya kumbaga, yung pagiging horny, ay nalalayo sa kanya. Yung mga temptations. Pero kasi minsan yung ari-arian na yun sa baba, may kusang isip, di ba? Kusang nabubuhay kahit ayaw mo. Oo nga eh. Di ba? Pagka may sumaling lang sa isip mo na something, di ba? Parang laging may laging handang yelo si Edgar. Para, laging may ligo sa malamig na tubig para mawala ang mga tawag ng laman at kung ano-ano pa. Pero in fairness, Edgar, ang hirap ng ginagawa mo. Mga gumagawa lang talaga niyan, mga religious people, mga pare, or siguro mabenta sa iyo ang pagkain ng papaya, kasi supposedly nakakababayo ng
ng, Test, ng ang sex tawag doon? urges, Oo. ng libido. Di ba? At ang gusto ko namang malaman, Shaira, bakit may ganyan kang rule? Di ba? Kasi parang pambihira na yung ganyan, di ba? Normally, sa kapusukan ng mga kabataan sa kasalukuyan, bihirang-bihira na talaga yung kinakasal na wala pang Oo. nangyayari. Yung iba nga, Lalo na sa panahon sa ngayon, panahon di ngayon, iba ba? nga kinakasal, buntis pa eh. Oo. Di ba? Or may anak nang naglalakad pag ikakasal. Di ba? So, sa akin, in a way, kahanga-hanga ang Oo, nakakabilib. Kasi, nakakabilib ang inyong, lalo na kay Shaira, ang padidaliin mong busilak oo. ang iyong pagkababae. At ito ang gagawin ng pinakamagandang regalo para sa iyong minamahal. Pero iyan ay iyong desisyon. Pero nananalig rin naman ako na hindi lang yon ang maaring pinakamagandang mong regalo sa iyong magiging kabiyak. Pakiwari ko, ikaw isang matalino, malambing, mapagmahal na babae, mahusay sa pagluluto, sa pag-aalaga, at kung ano-ano pa. So, kasi baka ang dating ng mga sa kasalukuyan sabihin, ay, ang arte. Parang Oo nga. hindi lang naman ang babae ay hindi lang naman ang kanyang pagkababae. Hindi lang naman ang babae ay hindi lang ang kanyang intact na hymen. Na ang babae ay matalino, na ang babae mahusay magdesisyon, na ang babae mahusay mag-ayos ng pera. Maraming assets ang mga babae. Kaya lang, parang napaka-old-fashioned nung thinking na ginagawa ni Shaira. At pasalamat nga tayo na lahat ng mga tao ay nauunawaan siya at kinaaliwan ng kanyang naging desisyon. Pero sa akin lang po, lalo na sa mga batang babae, pag naririnig, nakikinig sa amin ko yun, maghanap kayo ng kasintahan katulad ni Edgar Ala na rerespetohin ang pagkababae nyo at ang pagiging babae nyo. Diba? Kasi sa akin, the moment ang lalaki, pinindit ka, at kunyari, syempre, ayaw mo, diba? Basta the moment may pagpipilit sa'yo, kailangan ka na talagang mag-isip ng maigi kung talagang mahal na mahal ka nito o gusto ka lang isahan. Oo, tama. Diba? So, maswerte si Shaira na emotionally mature na si Edgar nung nagkakilala sila. Kasi I'm sure nung bata-bata si Edgar, ay, hindi pwede yan. At saka, doon tinamaan si Edgar na kumbaga, nung sinabi ni Shaira na kung talagang mahal mo ko, hihintayin mo. Mag-aantay ka. Oo. Parang ang drama niya, I promise, I'm worth the wait. Correct. Diba? Yun naman yung nakakahanga doon. Oo. Kumbaga, Diba? alam mo na hindi easy to get or, Yes. diba? Ikaw ba, Glenn, kung makakatagpo ka na talaga ang true love mo, sabihin mo rin sa kanilang promise, I'm worth the wait. Parang katulad nung sabi ni Edgar noong una, parang mahihirapan talaga ako. Lalo na pag sexually active. Sexually active! No? Ako parang sa akin, hindi rin sa akin pwede yung mga drama-dramang, let's wait. Diba? Kasi sa akin naman, ang tingin ko po kasi, ang pakikipagtalik ay ay isa sa mga aspekto para tumibay lalo ang isang relasyon. Love language din Love siya. language yun eh. Lalo na kung ang gusto niyo naman talaga ay magiging mag-asawa kayo. So kung lalo itong magpapatindi at lalong magpapaigting ng inyong pagiging emotionally at physically attached to each other, gawin. Huwag pigilan. Kanya-kanya naman po tayo ng love languages. Correct. Pero sa akin, at siguro rin sa aking kaibigang bonggang-bongga, hindi po namin magagawa yung mga gusto ni Shaira. Diba? Talagang napakahirap pong gawin nun. Mahirap pong magpigil. Mahirap po talagang may mga bahagi ng ating katawan na minsan talaga hindi mo mapipigilan ang tulak at kabig. Hindi diba? pa naman natin nasubukan. Malay mo, kaya natin. Ay, ewan ko na lang. Kaya mo talaga. Yung totoo. Ha? Ha? Ayaw kong isipin muna. Hayaan mo na muna sila, Edgar at saka si Shaira. But sa amin, we wish Edgar Allan, who's Yes. celebrating his 18 years in show business. Showbiz, oo. Congratulations. You are one of the better actors in the Correct. Philippines. Pwede kang bida, pwede kang kontrabida. Oo. At talagang
walang makasabing hindi ka magaling, dahil na magaling ka bilang artista. Magaling na mabait pa. Yes. Silang dalawang Shaira. Yes. At dahil dyan, Edgar, Shaira, at ang iba pa, inaanyayahin namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Diaryo Torada. At syempre, sundan niyo kami sa Diaryo Torada Facebook page. Ang reality show po ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo alas 4 ng hapon. So, nood na, tutok at subscribe para hindi kayo maiiskupan. Ito po si Alwood Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The City Show, ang Tarayan at Talakayang Showbiz Edition. Magandang hapon po, magandang Sabado sa ating lahat. Bye-bye.